Nasa puderarya na sa Quezon City ang labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na natagpo ang patay sa Benguet. Sinisiyasat na rin ng mga otoridad ang lugar kung saan siya nakita, pati na ang hotel room kung saan siya nag-check-in. Mula sa Tuba, Benguet, nakatutok live si Bea Pinay. Bea? Pia, sa pag-iimbestiga ng PNP sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, kabilang nasa kanilang tututukan ang pag-secure sa mga ebidensyang makatutulong sa investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Viral na online ang dashcam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba, Benguet, bandang alas 10 ng umaga noong December 18. Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Hawak na raw ng NBI ang video na ito. Sabi ng NBI, tugma ito sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Noong paakyat pa lang daw sila ng Baguio, huminto muna sila at umupo sa gilid ng kalsada. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na tunay ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral na tugma rin sa dashcam video. Natiyak na ng mga otoridad na si Cabral nga ang babaeng natagpuan sa bangin. Kaya nakatutok na raw ang PNP sa pag-iimbestiga kung ano nga ba ang nangyari kay Cabral. Tumutulong din ang PNP sa pagkalap ng mga ebidensyang may kaugnayan kay Cabral na posibleng makatulong sa investigasyon sa mga anomalyang flood control scandal kung saan idinawit ang dating opisyal. Kanina, nagsagawa ng crime scene reconstruction ng PNP CIDG, SOCO at Forensic Unit. Isinalaysay ng mga nagpapatrolyang pulis kung paano nila sinita si Cabral at ang driver nito nung unang beses itong pumarada sa gilid ng Cannon Road. Nandiyan po nakaparado dyan. Dito po banda dyan. Nakikita po kasi namin dumadami, nakaupo dyan. Sir, may problema po ba yung sakyan niya? Sira po ba? Kailangan po ba rin ng tulong? Sabi po ng driver, wala po, nagpapakil lang po si madam. Ay ganun po ba? O sige, kung ganito na lang po, maghanap kayo ng ibang parkingan, kurubada po yan, baka mabangga kayo ng mga dumadating na sakyan. Maghanap po kayo ng safe na parkingan na malilim. Ganito katarik ang bangin kung saan nahulog umano si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon sa pulisya, nasa 20 hanggang 30 metro ang layo ng kalsada sa bahagi ng ilog kung saan natagpuan si Cabral. Hindi pa binigay ng pulisya ang resulta ng pagsusuri nila. Kagabi, nag-iimbestiga na ang NBI sa 2 silid sa hotel sa Baguio kung saan nag-check-in si Cabral at ang driver niya. Base sa search warrant nila mula sa Baguio RTC Branch 6, may probable cause para paniwalaang may nangyaring murder o homicide dahil sa anila'y kaduda-dudang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral. Nakita ang 2 paper bag at shoulder bag na pambabae na may mga larawan at identification card ni Cabral. Nakita rin ang mga credit at debit cards, mga susi, legal documents, prescription drugs at ilan pang mga papeles habang wala namang nakitang kahit anong electronic gadget sa kwarto. Mula sa Baguio, ibiniyahe na bandang alas 11 kagabi ang labi ni Cabral at dumating pasado alas 3 ng umaga kanina sa isang memorial chapel sa Quezon City. Naantala ang pagbiyahe dahil sa bagal umano ng pagproseso sa mga dokumento. Pia, nanawagan din ang PNP sa publiko na iwasan ang spekulasyon at hintayin na lang daw ang resulta ng official investigation. Yan muna ang latest mula rito sa Tuba, Benguet. Balik sa iyo, Pia. Sinabi po ng pamilya at fiancé ng nawawalang bride-to-be na maaring totoong may financial distress o problema sa pera si Shera Dewan. Pero gate po nila matagal na itong naresolba. Sinabi po yan ng pamilya kasunod ng resulta ng forensic investigation ng pulisya sa cellphone ni Dewan. Kaugnay naman sa nadiskubre sa web history ni Dewan na naghahanap siya ng gamot na pwedeng magresulta sa pagkamatay, hindi pa nila alam kung ano ang mga gamot na tinukoy ng pulisya. Ang huling idinaing daw sa kanila ni Dewan ay ang iniinda nitong acidity. At bagamat nire-respeto nila ang investigasyon, ang hiling nila, konsultahin muna sila tungkol sa pagpapalabas ng mga ganitong klaseng impormasyon. Sa maraming sitwasyon, totoo ang sinasabing para na lang sa mga bata ang Pasko. Kargo kasi ng mga magulang na siguruhing masaya ang Pasko ng mga bata
habang sila na may wala pang muwang sa hirap ng totoong buhay. Parang si Randy sa kanyang unika iha, kahit kapos na kapos siya, hindi raw ito dapat maramdaman ng anak niya, lalo na tuwing Pasko. Kung anong gusto niya, binibili ko po kung kaya kong bilhin. Talia, anong gusto mong gift sa Pasko? Barbie. Ika nga ni Randy, tuwing Pasko siya pinakasinasampal ng kahirapan. Mahirap po, lalo nang maliit pong bigayan sa amin sa bonus po namin. Sobrang mahal ang bilihin. Daming lalanin na bibilhin, anong bibilhin. Yung pagkasiyahin ng pera, ganun. Kaso wala, taon-taon lang po kasi yan eh. Si Iril din, damang-dama ang Yuletide strain. Sarami ng gastusin ng Kapaskuhan. Lalo na sa school. Kasi ang dami pong bayarin, dami pong gastusin. Lalo na ito, buti nakaraos na katatapos lang. Ang nanay kasi parang una muna sa mga anak bago yung minsan pa nga wala na sa sarili. Sabi tuloy ng mga batang 80s at 90s, nakakamiss ang Paskong kami ulit ang mga bata. Mag-adobo lang po ng manok kahit tsaka rice, tapos gigising pag oras na ng putukan. Iyak ako kasi. Yun po, opo, parang yung pagkakaiba po ngayong Pasko dito. Kasama ko po yung buong family ko, pero mas iba po yung dati. Yung buhay pa po yung mga magulang. Yung mga magulang ko nung nasa probinsya pa po. Nakakamiss ang probinsyang simple pero masaya. Simpleng handa lang po. Dati kasi hindi tayo naghahanap ng kompletong sahog. Ngayon, kailangan para masarap yung pagkain natin, kailangan kumpletuhin natin yung sahog din, kahit mahal. Pero iba na ngayon, watak-watak na ang dating pamilya. Ang iba na may pinaghihiwalay ng pakikipagsapalaran sa buhay, kaya malamlam ang Pasko. Kasi parang lang sa video call lang nagkukumustahan eh. Hindi din naman kami kompleto kasi yung ibang kapatid ko hindi din uuwi kasi may trabaho, hindi makapagbakasyon. Yung mga anak ko, dalawa na sa probinsya, yung ko lang, makasama ko sila ngayong Pasko po. Doon po sila nag-aaral, sir. Kasi yung asawa ko dito nagtatrabaho, so dinala ko yung bunso lang namin. Sa kabila ng iba't iba nating realidad, huwag pa rin daw kakalimutang magkaroon ng sarili nating grown-up Christmas wish. Sarili ko mga gamit sa bahay, kaserola. Ngayon, paparating yung lagayin ko ng bigas. Meron ka ng lagayan ng bigas eh, ano pang kulang mo? Bigas na lang po. Baby? Gusto mo pa ng baby? Gusto pa sana. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mas dumami pa po ang mga pasaherong biyaheng probinsya para sa holiday break. Silipin po natin ang sitwasyon sa PITX sa live na pagtutok ni Dano Tingkungko. Dano? Lumagpas na nga ng 100,000 ang bilang ng mga pasaherong dumaan sa PTEX ngayong araw. Kaya kung ngayon kayo babiyahe dito, mararamdaman nyo yan sa bungad pa lang ng terminal. Mahigit 130,000 na nga yung bilang ng mga pasahero ngayong araw. As of 4 p.m. dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, batay sa tala ng PTEX, as of 4 p.m. Wala pang fully booked paglilinaw ng PTEX, bagamat nasa 40% na yung bookings pa Bicol at 25% naman pa Visayas at Mindanao. Sa bungad ng PTEX o dito sa entrance, isa sa mga entrance dito sa PTEX ay ramdam na yung dami ng mga taong naghahabol sa biyahe bago ang Pasko sa Huwebes. Mula sa haba ng pila sa security check hanggang sa gate mismo bago sumakay ng bus. Ang ilang mga lumuluwas o luluwas nagtsatsaga na sa pila. Kala ko po maluwag dito. Tapos wala na pong masakyan sa amin kaya nagdayo na kami dito. Maghintay na lang kami kaysa bumalik pa. Parang dumagsa. Kasi nung hinatid ko yung parents ko dito nung 18, hindi naman dito ganito kadami. Nung December 18. Pero ngayon po, ang dami pong tao. Parang hindi na kami makalakad. Akyat naman tayo sa Quezon City, bakas naman sa bigat ng traffic sa EDSA kanina ang holiday rush sa mga terminal sa Kamuning at sa Cubao. Halos walang galawan sa EDSA, lalo dun sa mga bahaging malapit sa mga terminal ng bus
kung saan mahaba ang pila ng mga pasaherong naghihintay ng masasakyan. Sa Batangas Port naman, lagpas 6,000 ang mga bumiyaheng pasahero kanina hanggang tanghali. Mas naghigpit na rin sa seguridad ang PNP at pinalawak na raw nila ang police visibility sa mga pantalan, terminal at iba pang transportation hub sa buong bansa. Pia, sa monitoring naman ng Quezon City Police District ay payapa naman ang kabuang sitwasyon sa mga sakayan ng mga pampublikong sasakyan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Imbes na matuwa, naiyak po ang isang estudyanteng lalaki sa natanggap ng regalo sa Christmas party. Hollow block at blouse. Ikinagalit po ito ng kanyang ina. Ang nag-viral na insidente yan, tinuntukan ni Athena Imperial. Viral ang videong ito ng batang 12 taong gulang na umiiyak dahil sa natanggap niyang regalo sa Christmas party. Ayan, Mama Hollow Blocks. Ang bigat niyan, ma'am. May asma yung anak ko. Hindi ko pinagbubuhat ng mabigat. Gigil at galit naman ang kanyang nanay sa nakitang laman nito na hollow block at blouse. Ayan, ma'am. Pang babaeng blouse. Kwento niya, excited pa raw sa regalo ang anak kahit nahirapan ito sa pagbuhat mula sa paaralan hanggang sa kanilang bahay. Tinulungan pa nga raw niya ang anak sa pagbuhat at nagtaka kung bakit ito mabigat. Nang makita ng anak ang pink blouse, Lumakas yung iyak niya. Ang sabi niya sa akin, Mama, natatanggap ko naman na bakla ako pero hindi pa ako nagsusuot niyan. agad kinontak ni Evelyn ang class advisor ng anak at ipinadala rito ang natanggap na regalo. Pinagsabihan daw ng guro ang estudyanteng nagregalo sa kanyang anak at ipinatawag ito at ang guardians nito. Sa kanila umanong pag-uusap, sinabi ng guardians ng bata na binigyan nila ito ng 200 pesos para pambili ng regalo. Pero hindi raw nila alam ang binili ng bata. Nanghingi sila ng sorry, wala naman kaming magagawa kung hindi tanggapin. Sabi ng isang clinical psychologist, base sa viral video, distressed ang batang nakatanggap ng regalo. Siyempre, kailangan natin ng mas marami pang konteksto kung talagang, di ba, may pinagmulan ba ito? Ito ba'y isang beses lang nangyari or medyo parang, nag-build up, no? Pero whatever it is, hindi tama. Payo ng eksperto, ilugar ang pagprank at pagbibiro. Ang simbolo ng regalo ay naisip ka niya. No? Meron nag-isip sa'yo, may nag-care sa'yo. Pwede natin ituro bilang mga magulang sa ating mga anak. Isipin natin, ano kayang naiisip niya? Sa palagay mo ba, di ba, pagbukas niya, matatawa siya o naiiyak siya? Minsan hindi kasi talaga alam ng mga bata, no, na posibleng iba ang maging reaksyon. Dapat ituro mo sa kanila paano nga makiramdam. Sa ngayon, masaya na ang grade 7 student dahil bukod sa binilhan na siya ng regalo, may mga nagregalo pa sa kanyang netizen na naantig sa kanyang kwento. Para sa GMA Integrated News, Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Pumanaw na po sa edad na 78 si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Hindi pa malinaw ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa Rizal Provincial Police, nakita ng anak na si Dr. Carla Marie Acop ang mambabatas na nasa sahig kagabi. Ayon kay House Speaker Faustino D., malaking kawalan para sa Kongreso, sa Antipolo City, pati na sa sambayanang Pilipino, ang pagpanaw ni Acop na isang anilang marangal at tapat na lingkod bayan. Nakikisa raw ang kamera sa pagluksa ng pamilya ni Acop. Ikinalungkot ni Senator Ping Lacson ang pagpanaw ni Acop na bukod sa naging kaibigan niya ay nagsilbing Director for Comptrollership noong si Lacson pa ang PNP Chief. Ayon naman kay Llano del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, naging mentor sa kanila si Acop lalo na noong siya po ang Vice Chairperson ng House Quad Committee. Ang Quadcom ang umusisa sa paglaganap ng pogo sa bansa pati na sa gera kontra droga ng Duterte administration. Mga kapuso, kayo ba ay galante sa pagreregalo o kaya wise din sa pagbabudget? Ilalan po namin ang boses ng ilang Pinoy sa pagreregalo tuwing Pasko at alamin ang tugon ng ilan sa report na ito. To
It's the season for gift giving, pero in this economy, napamahal ang mga bilihin, napapag-give love on Christmas Day na lang ang ilan. Kaya ang tanong ngayong Pasko, ikaw ba ay team tipid o team galante? Siyempre sa hirap din ng buhay, katulad ko may pinag-aaral pa rin, kaya kung ano lang yung makakaya ko, yun ang ako, bigay ko. Ang ginagawa ko po is, kung ano lang po yung naipon ko doon, yun hinahati ko po sa kanila para po pantay-pantay. Stand out ang mga team tipid dahil kulang daw ang budget panregalo at araw-araw rin silang gumagastos. Ang iba, wala pa raw kasi silang trabaho o kung may trabaho man, walang bonus at 13th month pay. Pero ang isang nanay willing magtipid sa sarili para makapagbigay sa mga anak. Meron pa rin namang team galante, lalo't isang beses lang naman kada taon ang Pasko. May humugot pa na mas pipiliin daw niyang gumastos kaysa mapunta raw ang pera niya sa mga kurakot. Actually, depende sa inaanak. Di ba? Siyempre, malalaki na ibang inaanak. Normally, pera na lang eh.